Ang hantik sa gabi. Noong isang gabi, si Marco at ang kanyang pamilya ay nagpunta sa kanilang lolo't lola sa isang malalayong baryo sa gitna ng kagubatan. Malalakas na ang ulan at madilim na nang sila'y makarating sa bahay. Hindi nila alam, isang kakaibang bagay ang naghihintay sa kanila. Habang nagsasaluhan ng kwento ang pamilya sa loob ng bahay, napansin ni Marco ang isang maliit na kahon sa gilid ng silid. Hindi siya sanay na may ganoong bagay doon. Lumapit siya upang tingnan ito at napansin na may mga pangalan na nakasulat sa kahon. Ang mga pangalan ay mga miyembro ng kanilang pamilya, pati ang pangalan ng kanyang ama at nanay. Anong ibig sabihin nito, Lolo? Tanong ni Marco. Mabilis na tumigil sa pagsasalita ang kanyang lolo at tinitigan siya ng matalim. "Huwag mong hawakan yan, Marco," sabi ng lolo na may kaba sa boses. "Yan ay isang hantik." "Ang hantik?" tanong ni Marco na naguguluhan. "Oo, hantik," sabi ng lolo. "Isang uri ng espiritu na nangunguha ng buhay. Kapag nakakita ka ng kahon na may pangalan ng iyong pamilya, malapit nang dumating ang iyong oras." Sa pagkabigla, bumalik si Marco sa kanyang pwesto, ngunit hindi pa rin siya matahimik. Sa bawat tunog ng ulan, parang may mga anino sa paligid ng bahay. Nang biglang pumasok ang isang matinding amoy ng bulok na hayop, naramdaman ni Marco na may kakaibang presensya sa silid. Habang tinitingnan nila ang kahon, nagsimula itong magbukas ng kusa. Isa-isang lumabas ang mga pangalan mula sa loob. Ang pangalan ng kanyang nanay, tatay, lolo, at pati na ang kanya lahat ay nagsimula ring magliwanag. At ang mga pangalan ay naglalakbay papunta sa kahon, pati ang pangalan ni Marco. Ngunit bago pa man siya makagalaw, narinig nilang isang malakas na kaluskos mula sa labas. Habang binabaybay ng malamig na hangin ang bintana, muling nagsalita ang lolo. "Huwag mong tignan, Marco," paalala nito, ngunit huli na. Nagising si Marco sa isang kakaibang mundo, madilim, malamig at tahimik. Hindi siya makagalaw. Sa harap niya ay ang kanyang pamilya, ngunit may mga mata silang punong-puno ng galit at takot, ang mga katawan nila nakapaloob sa isang kahon. Nasa gitna ng mga anino, nakita ni Marco ang hantik, isang nilalang na may maraming mata at malalaking pangil. Itinuturo siya ng hantik habang abot langit ang sigaw na hindi maririnig. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay lang ang natutunan ni Marco. Hindi mo dapat ipagwalang bahala ang mga babala ng nakaraan. At minsan, ang kasaysayan ay may paraan ng muling pagbabalik.